Magandang gabi guys. So problema sa inahin na naglulugon, ano daw ibigay? So vitamin B complex lang yan guys. Ang ingay dito sa lugar namin guys, ilan yung nag-video ko, isa, dalawa, tatlo. So okay lang yan. Basta pagdating ng alas 10 tahimik. Bago yan guys, update tayo sa ating inahin. Ang laki ng tiyan, 2 months and mahigit. Wala pa sa 2 months and a half yan guys. Kita nyo ang laki ng tiyan. Update muna tayo. So ito 2 months mahigit din. 2 days lang yung pagitan noon, magkapatid. Medyo maliit ang tiyan, pero okay lang yan. Yan talaga ang buhay. At si F1 yan, medyo madilim. Naliliitan talaga ako sa tiyan nito guys. Ito. Pero ito, tingnan nyo ha, i-compare nyo guys ha. Yan, titigan. Klaro ba? Yan, titigan. Pagdating dito, wow, laki oh. So, ngayon, balik tayo guys. Konting idea sa vitamin B complex. Pwedeng kung injectable or powder ang gagamitin ninyo. So, ito. Kung powder, hinahalo lang ito sa feeds. So ito po ay B22. Yan. Medyo madilim. Kanya natin. Yan. B22. Halo lang ito. Ihalo lang sa feeds. Kung powder po. Kung kadalasan kasi sa backyard, aminin man natin hindi. Takot mag-inject. Talagang nakakatakot mag-inject pag sa inahin. Dahil ang hirap i-control. Malalakas kasi yan. Kunting galaw lang yan, hindi mo makukontrol. Sobrang lakas po kasi. Pero wala tayong choice. Kapag nandito tayo, kailangan natin matuto. So injectable naman, ito. So ito muna guys, ang dosage nito. So nandito na. Yan. So pag nakabili kayo nito, basahin lang dito sa gilid. Yan. So may nagtatanong din kung kailan daw binibigay ito. So nakalagay dito guys, pwede na mag-start sa pre-starter. Pre-starter, starter, grower, finisher, breeder, gestating, lactating, pwede. So sa naglulugon. So injectable naman tayo. Yan. Norobit. Norobit vitamin B complex. So ito yung binibigay natin. Mag-inject tayo ng, pwede na sa 5 ml. Kung buntis naman na naglulugon lang, nag-i-inject lang tayo ng 10 ml nito kapag bagong walay. So okay lang din naman 10 ml. Wala namang overdose dito. So injectable, any brand naman ng vitamins guys, pwede. Basta naglulugon. Sa mga hindi nakakaalam sa naglulugon, nagtatanggalan yung balahibo. Yun, so ibig sabihin nun, vitamins deficiency. Kulang sa vitamins, kulang sa nutrients po. So kaya naglulugon, stress, ganyan. So maganda yung may backup na vitamins. Hindi naiiwasan yan kapag hindi natin sinusunod yung feeding guide ko, tapos yung tamang sukat sa pagpapakain, tapos yung pagbibigay ng sisikal. So ito patunay hindi naman naglulugon to guys. Yan. So kung ano yung feeding guide ko, yun lang naman yun. So bakit hindi naglulugon yung inahin ko? So yun ang tanong, di ba? Sa inyo may nagsasabi na sinunod ko naman yung feeding guide, nagbibigay ng sisikal, so bakit naglulugon? So hindi ko alam kung paano kayo mag-alaga kasi. So hindi lang naman doon yun na dahil nagbibigay tayo, hindi lang yun doon. Kung mainit, ano bang ginagawa ninyo? Minomonitor po kasi din ang inahin. Huwag pabayaan na ma-stress. Halimbawa, tag-init, naiinitan na, hindi nyo pa napapaliguan, hindi nyo dinadalaw, hindi nyo minomonitor. So may i-stress yun. So pag na-stress, yan, madaling magkasakit. Tulad yan, paglulugon. Minsan, apektado pa po ang kanilang dinadalang biik sa tiyan. So, isa rin sa dahilan yung mummified. Isa rin dahilan yung abortion. Yun, stress. Pag stress po talaga, apektado. So, vitamin B complex, magbigay po nito. Yan. So, ito, okay lang ito guys, mag-inject kahit sa ilalim lang ng balat or sa laman. Pwede ito, kahit meron kasing
tulad ng antibiotic, IM po talaga yun, intramuscular. Sa laman po talaga. Ito pwede sa laman, pwede rin sa ibabaw lang ng balat. Yung vitamin B complex. Any brand pwede guys. So sana nakatulong. Kunting idea pero malaking tulong po sa inyo to. Panoorin nyo lang yung mga video ko dyan guys. Yung mga tanong po ninyo, nagawan ko na po ng video yan. Tsagaan nyo lang guys kung gusto nyo po talaga na magkaroon ng kahit papano ng idea. Marami nang gumagaya sa ating procedure. Goods ang result. Nagti-thank you na dyan sa comment section na okay naman, walang problema. So effective po talaga. So paalala lang, bawat hog research po kasi lalo sa mga eksperyensado, so may kanya-kanyang way yan guys sa pag-aalaga. May kanya-kanyang procedure. Pero kung sa backyard, halos pare-parehas lang yan. So depende na lang talaga yan sa kakayahan natin. Depende na yan sa management natin. So ako kasi dito, medyo matagal na yung experience natin, kaya medyo alam na natin kung ano yung problema. Alam ko na talaga yung problema. Hindi naman ako nagmamayabang. Sa araw-araw ba naman nandito ako? Ilang taon, di mo ba makabisado yung mga, kahit nga yung mga sakit, kabisado ko na kung ano yung mga binibigay na gamot. Pero kung sa iba yan, hindi basta-basta sasagot yan, lalo na kapag may lisensya yung mga doktor, veterinary na may lisensya. Magtanong kayo, hindi kayo sasagutin ng direct to the point yan. Kailangan may due process kasi yan sila. Halimbawa, nagkasakit. So hindi basta-basta na magbibigay ng gamot yan, ng ito ibigay mo. Hindi, sa kanila may due process sa kanila. Kailangan kunan ng dugo, laboratory test pa para matukoy yung pinaka-cost. Tayo kasi backyard, alam na natin yan hindi naman 100% pero alam na natin. Lalo sa mga matagal na nagbababoy, alam na natin kung ano yung problema ng alaga natin. Kasi common na yung sakit except sa virus. Kasi ang virus, bawat may bagong virus Itong hog cholera, ngayon ASF. So sa awa ng Diyos, kahit 2 beses na dumaan yung virus dito sa lugar ko, malayo tayo, survivor tayo. Yun nga lang, nung unang dumaan yung virus, medyo nagpanic tayo dahil medyo malala na. So dinispose natin sabay-sabay kahit walang sakit. Ngayon dumaan ulit yung virus, hindi na natin dinispose. Laban. Panatalihing lang yung management natin, yung biosecurity. So yun, so ang ingay talaga dito guys. Videoke dito, videoke doon, disco dito, mga birthday na sabay-sabay. So okay lang sana maingay, kaso hindi tayo inimbita. So yun lang guys, sana nakatulong sa inyo. Maraming salamat. Happy farming.